Mabuhay! At welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang partnership ng aking maliit na investment, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan, para updated ka sa mga nakakaiyak, nakakaawa, pero exciting at nakakataba ng puso na mga kaganapan. Sa episode na ito ay ibibigay ko sa inyo ang 5 rason kung bakit pinili kong tumulong kay Pugong Bea Hero. Mga kababayan, ito po muli si Igorot Investor na naghahangad ng magandang araw sa inyong lahat mula po dito sa Vancouver, British Columbia, Canada. Alam nyo mga kababayan, bago po ako sumanib sa puwersa ni Sir Paul ay gumawa ako ng research at evaluation ng lahat ng sikat na charity bloggers sa Pilipinas. Tinignan ko ang kani-kanilang target beneficiaries, yung strategies nila, at pati na rin yung mga racket na pinagagagawa nila para lang makarami ng views. But, taking all this into account, nagpa siya akong kay Pugong Bea Hero mapunta. Narito ang 5 dahilan kung bakit siya ang pinili ko. Ang una dito is his conviction to help the poorest of the poor. Ito yung tinatawag nating matinding paniniwala o prinsipyo ng isang tao na halos isang tabi na ang kanyang sariling kapakanan para lang makatulong. Nasaan po ba si Sir Paul? Well, andun siya sa bundok, sa liblib na lugar kasama ang kanyang PB team. Lugar kung saan nobody dares to go, pero andun si Sir Paul, naghahanap ng mga taong karapat-dapat na tulungan, dahil, at the end of the day, ito din ang nagpapasaya sa kanyang puso at kalooban. Ang sabi nga sa English, there is no better exercise for the heart than reaching down and lifting people up. Number 2 is his hands-on and down-to-earth approach. Kung tutuosin ay kayang-kaya ni Sir Paul na utusan ang kanyang PB team na sila ang mag-mission while he is enjoying the comfort of his home. Pero hindi po ganito si Sir Paul, gusto niyang siya mismo ay makita ang kalagayan ng mga tao na kanyang sasagipin. At kalimitan ay nadadala ang kanyang emosyon dahil sa di makatarungan at sobrang hirap na dinaranas ng mga ito. Sa kanyang mga vlog ay ilang beses ko nang nakita si Sir Paul na mapaluha na lang sa mga nakakahabag na sitwasyon. Ito yung tinatawag sa English na empathy, meaning, you are putting yourself in their situation, kaya mapapaluha ka talaga sa hirap ng kanilang pamumuhay. Number 3 ay ang kanyang scholarship program. Ang edukasyon ang isa sa pinaka-importanteng pillars sa laban ni Pugong Bea Hero kontra kahirapan, kaya sa blog niya ay palagi nating naririnig ang payo niya sa mga katutubo, na edukasyon ang sagot sa kahirapan, hindi ang maagang pag-aasawa. Dahil dito ay maraming viewers ang naantig at kusang tumulong sa pamamagitan ng pag-sponsor sa ilan sa mga tinatawag nating poor but deserving pupils and students. Ito din ang isa sa pinakadahilan kung bakit ako pumanig kay Pugong Bea Hero at naging isang sponsor, dahil naniniwala din ako sa kahalagahan ng edukasyon sa pag-improve ng ating standard of living. Pang-apat ay ang kanyang detailed na record keeping and accounting. Siguro sa mga viewers ay di gaanong napapansin ito. Pero ito ay napaka-importante sa lahat ng projects lalong-lalo na pag may involve na pera at iba pang donasyon. Ito ay importante hindi lang sa panig ng mga donors kundi pati din sa mga beneficiaries. Dito din nade-develop ang trust ng mga taong bayan pag ang programa o project ay suportado ng detalyadong record keeping. Napansin ko kay Sir Paul na lagi siyang updated sa kanyang scholarship program, pero mas lalo akong napabilib sa kanyang detalyadong record keeping sa kanyang pabahay program. Napansin ko na tuwing may turnover ay lagi niyang penipresent ang mga donasyon at gasto sa paggawa ng bahay, up to the last centavo. Ang panglima at pinaka-importante sa lahat ay ang kanyang long-term plans. Lahat ng charity blogger sa Pilipinas ay may kanya-kanyang strategy sa pagtulong ng kapwa nating nangangailangan, pero kung gaano nila ito katagal na gagawin ay hindi natin alam. Maybe 5 taon, 10 taon, o baka naman bukas o makalawa ay laos na sila. Walang nakakaalam di ba? Well, iba si Sir Paul, dahil siya ay may long-term na plano na maggagarantiya na siya ay isang charity blogger probably hanggang retirement. Matatandaan niyo ba noong inauguration ng Pugong Bea Hero merchandise? Nabanggit ni Sir Paul na ang purpose ng store is to earn additional funds para pagdating ng panahon na hindi na siya makapunta sa bundok para mag-vlog ay meron pa rin siyang other sources of income para sa kanyang charity program.
Nabanggit din niya lately na may nabili silang lote sa Davao City na pagpapatayuan ng building kung saan doon titira ang mga pugong Bea Hero scholars. Ito ay mga long-term na plano at palatandaan na si Sir Paul ay isang charity blogger for life. At yan po mga kababayan ang 5 dahilan kung bakit nag-volunteer akong tumulong kay Pugong Bea Hero. Tungkol naman kay Alona, pasensya po pero mula nang bumalik sina Sir Paul from Thailand ay wala pa silang schedule na dalawin si Alona, hopefully ay may time silang bisitahin siya bago matapos ang buwan. Pero may contact na po sila sa kanya, at pinapagawan siya ng GCash para doon na ipadala ang kanyang monthly allowances. Napakalayo po kasi yung lugar nila, mas malayo pa kaysa kina Russell. At yan po mga kababayan ang update tungkol kay Alona, at sana ay nagustuhan nyo din yung mga background views o tanawin na mula pa sa lugar namin sa Cordillera. Salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas. Adios!